Hello mga siswang! Good morning Isabella! Another day, another vlog in my life as a mom, as an employee, and a content creator. Na-miss ko kayo mga siswang. Bale, alas 5 na nga ito ng umaga mga siswang at hindi kasanay ang aking diwa na magising ng ganitong kaaga. Bale, kadalasan nagising ko talaga ay between 6:30 a.m. to 7 a.m. Hindi naman sa tamad ako mga mi, pero parang ganun na nga. Charis, the reason behind is super late talaga matulog ng aking anak mga sis, as in from 8 p.m. naging 10 p.m. at ngayon nga naging 11 p.m. na ang kanyang tulog. Nahihirapan talaga akong mag-adjust na magising ng maaga. Kaya ko namang magbihis ng within 40 minutes mga mi at hindi nga lang po kalayuhan ng aking workplace mula sa aming tahanan. Pero sa ngayon ay isang oras ang aming lalakbayin pa uwi sa amin dahil nandito nga kami sa baryo ng aking husband. At sa itsura ko nga pong yan, hindi pa talaga gising ang aking diwa. Nahihirapan talaga akong gumising ng maaga. O diba, tulala talaga ako dyan mga sis, as in super duper. Ang hirap talaga magising ng ganitong oras. Lunes nga pala ngayon mga mi at pauwi na kami ng aking anak to the land of Jones. Pinilit ko nga po siyang buhatin kahit natulog pa siya, kawawa naman. Pati siya nag-adjust sa kanyang pagising. At sa mga nagtatanong nga kung mahirap bang magkaanak, bakit di mo subukan? Charot. Alam niyo mga mi, ang pagiging isang ina, hindi yan madali, so far hirap. And mostly naman sa atin mga mi, dyan talaga papunta, kaya kung hindi ka pa handa, wag muna. Ang kagandahan lamang po mga mi kapag nagkaroon ka ng anak ay silang nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Sila nga ang nakakasama natin sa pagtanda at bawat halik, yakap at ngiti sa kanilang labi ay siyang pumapawi sa mga pagod natin sa araw-araw na pagtatrabaho. Kaya naman kahit super hyper ng aking anak ay mapapa-thank you Lord na lang ako kaysa naman magkasakit sila. Mas malaking dagok yan sa buhay, tama? At sa mga oras na ito ay nararamdaman ko na talaga ang aking antok. Hindi naman ako makatulog sa daan, ewan ko ba, pero ayaw talaga makisama ng aking mata. At ayan nga, andito na tayo sa aming probinsya sa Jones, Isabela, at alam ko mostly sa inyo alam ang daanan na ito dahil isa ito sa mga palatandaan na nasa Jones ka na. Ang ganda nga rin po ng sikat ng araw ngayong umaga, hindi lang po halata dyan sa video pero parating na po si Haring Araw. Ayan nga, ang dami na nga rin pumapasok ng mga estudyante, busy days na naman dahil umpisa na naman ng isang linggong pakikibaka sa mundo ng Pashnea. At mula nga po dito sa market ay medyo malayo pa po ang aming bahay. At kung gusto mo ang lakarin papunta sa aming bahay mula sa market, kayang-kaya naman mga mi. Andito na nga po tayo sa daan papasok sa aming bahay at ayan nga, napapaligiran nga po kami ng palayan. Kaya mapapalanghap ka na lang talaga ng fresh air dahil malapit lang din po kami sa ilog. Ang kagandahan nga lamang po dito kapag malakas ang ulan, ang daming nahuhuli ni mama na palakas sa palayan. Oo, diba? Ang sarap-sarap kayang ulamin lalo na kapag adobo. Alam ko marami sa inyong nakaka-relate dyan, tama? At ito na nga mga siswang, papasok na ako sa aking trabaho. At struggle ko talaga ang paglalakad sa rough road na ito dahil nga nakatakong ako ng 2 inches. Opo, yan po ang required na sapatos sa amin. At nasanay na rin naman na ako mga sis sa pagsusuot ng black-heeled shoes. At ayan nga mga sis, papasok na ako sa aking trabaho at hindi na nga rin po ako kumain, dala ng gipit na nga sa oras. Hinahabol ko din kasi ang misa tsaka flag ceremony. Opo, may misa po every first Monday of the month. Pero wag ka mga siswang, meron akong dalang red egg tsaka 2 kamatis dyan sa loob ng bag ko. Na-inspire kasi ako doon sa kinakain ni Ann Curtis, doon sa pinapanood ko sa Netflix, ang pamagat, It's Okay to Not Be Okay. Dalawa sila ni Joshua Garcia doon at paborito nga po niyang kainin ang red egg na may kamatis at tsaka suka. So first time ko nga lang din pong kakain ng red egg with kamatis na may suka. Kadalasan kasi na nilalagay ko doon ay konting bagoong lang o di kaya naman asin. At bale doon nga po sa pinapanood ko, hindi gumagamit si Joshua Garcia ng kutsilyo para hiwain ang mga kamatis. Bagkus ginagamit po niya ang kanyang mga kamay para mahiwa ang mga ito. Kaya naman sarap na sarap sa Ann Curtis. So ngayon, ang problema ko, saan ako kukuha ng kamay ni Joshua Garcia para naman mapasarap ang aking pagkain, di ba? Ay bahala na Angelica, wag mo nang problemahin yan. Basta ang mahalaga, makakain ka ngayong umaga. So dito na nga tayo sa aking workplace. Hello, good morning PNP, mabuhay tayong lahat. At hanggang dito na lamang po ang aking vlog mga siswang. Mag-ingat po tayo lagi sa ating mga trabaho. Piliin nga po nating maging mabuti sa ating kapwa at wag po tayong madamot para mas pagpalain pa po tayo ng Panginoon. Maraming salamat!